June Fred Calamba po, mga kapuso. Hindi nakagulat-gulat pa ang inyong walang sawang pagtitiwala sa DYSP Super Radio Palawan sa taong 2025. Kayo ang aming patuloy na inspirasyon. Kaya makakaasa kayo na mananatili kaming bantay laban sa fake news at kakampi ninyo sa mga balitang totoo. Dahil ang DYSP Super Radio Palawan walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. DYSP Super Radyo. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radyo. DYSP Super Radyo. Saksi sa DYSP. Isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni June Fred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan. Araw na po ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Abril 2026. Mga kapuso, samahan niyo po kaming muli hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong mga balita, sa ating pong mga talakayan. Dito pa rin sa ating programang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Ito po ang GMA, DYSP Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. Saksi sa DYSP. Makakasama po natin sa ating pong paglipad Super Lealin Aranilla, Super Lolito Suiza Chip Bembe Bendanillo. Siyempre ako po ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, June Fred Calamba. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, nasa 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ng Puerto Princesa ngayon pong araw. At sa bayan ng Coron, 38 naman sa Aborlan at 37 sa Cuyo. Mataas pa rin, ano? Lagpas-lagpas pa rin sa ating body normal temperature. Kaya manatili na lamang po sa bahay. Kung wala pong mga gagawing importante, walang lakad na kikita. Ngayon dapat yung bawat kilos may kita. Lahat ng may mga gagawin, dapat may pagtitipid. Come on! Para makasurvive, mga kapuso. Kumusta po kayo?
nakakatulog pa rin ba ang mga Pilipino? Samot-saring mga usapin, meron po ang ating bansa na hinaharap. Meron pang politika, meron pang ekonomiya, meron pang peace and order. Ay, huwag kayong pahubad-hubad dyan, ha? Kayong pakalat-kalat ng walang damit. Baka kayo ay matikitan. Bawal na po ang paglalakad-lakad ng walang damit pang itaas. May damit pang ibaba ba? Kahit na nagtataglay kayo ng six-pack abs, bawal. Ako nga, isang malaking abs lang ang taglay ko, nag-uumad. Ay, sarap kasi pag sa bahay, di ba? Oo. Pero bawal na pala ngayon ilabas ang inyong mga abs. Good morning muna sa ating mga ka-super radyo na nakikinig, naka-tune in po ngayon. Ma'am Maricel Landao Caliboso, checking in from Barangay Mauyon. Lagi raw pong nakikinig sa ating palatuntunan. Salamat po sa inyo, mga miyembro ng Andao and Caliboso family. Yan po sa Barangay Mauyon. Sa ating pong pagpapatuloy, batiin na rin natin yung may mga kaarawan ngayong araw po na ito ng Huwebes, diba? Sa mga may 4-day work week. Sa'yo ang pagkain. Bukas, wala na naman silang pasok. Happy, happy birthday. Sige, batiin natin ang may mga birthday po ngayon. Happy, happy, happy. Angkol Rodolfo Blanco Batul. Sa'yo ang pulutan. Uncle Rodi. Happy birthday. Diyan sa bayan ng Araceli, Kagawad. Happy, happy. Happy birthday po, Kagawad. Rudy Sa'yo ang tugtugan. Blanco Batul. Yawan. Happy, happy. Yung lechon ha sa June. Sana'y lumigaya. Uncle Rudes. Gagraduate na si Teya. Ayan. At happy birthday din sa aming kabatch kay Boss Amo Cyril Balino. Sir, happy birthday sa iyo, ha. Saan ka man naroroon, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Ma'am Vilma Mongkada, ay Auntie Lola, happy birthday, ha. Kay Charlotte Sana'y April Jusrin Diwara, birthday din ngayon. Manel Sagibak, sa'yo ang Ashley Magalona, pulutan. si April Velasco Sabinasio, happy birthday din. Tayo manas. Ana Karen Bonares, at kay Joy Selo. Sa'yo ang tugtugan. At syempre sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan, di man natin nabanggit ang inyong mga pangalan. Kasama po kayo sa aming mga pagbati at dasal. Sana'y marami pang kaarawan ang dumating po sa inyong buhay. Sa'yo ang inumin. Ma'am Gina Crisostomo, good morning din dyan sa inyo sa Barangay Tumarbong at kay Suison Elesterio. Good morning daw, lagi nakasubaybay at nakikinig sa ating programa. Nakakataba naman ang puso. Salamat po, ha. Binabati niya ng happy birthday yung kanyang anak na si Sweden. Siya si Suison, ang anak niya si Sweden Elesterio.
Naway bigyan ka pa raw ng maraming kaarawan. God bless daw Palangga. Palanggang Sweden. Eleuterio ni Suison. Right? Kay Mr. Boy Rodriguez Balidor, good morning din. Salamat ha. Lagi na ito, araw-araw na si Mr. Boy Rodriguez Balidor na nakikinig sa ating programa. Thank you po. Thank you. Si Ma'am Remedios Uwab, good morning din. Saksi sa DYSP. May nagtatanong po dito, baka daw pwede nating matanong sa DSWD kung talagang may second batch pa ang release ng ayuda para sa mga tricycle drivers dito sa puerto sa kung Inoorokuno. Sanda magre-release. May kamalaya ko morodigi nagapakiman tayo naisip takaw. Naisip nyo kami. Sa Super Radio. Totoo naman na may second batch pa po, no? Yan ay inaayos lang ng Department of Social Welfare and Development Memaropa. No, kausap natin diyan si Director Gonzales mismo nung nakaraang April 8 nung mag-payout sila sa 4 na lugar dito sa Puerto Princesa. Actually, yan ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap, no? At hindi na habol doon po sa listahan. So may second batch talaga. Ngayon din yung Abril, nilalakad po nila na maipasok ngayon pong Abril kasama yung pong mga jeep, multicab, yung mga TNBS na yan o yung mga motorcycle taxi, mga kapuso, no? Kasama yan sa mga bibigyan ng ayuda mula po sa national na pamahalaan. 5,000 pesos. Okay? So, antayin-antayin nyo lang. Wala pong eksaktong petsa na binigay si Director Gonzales. Pero ngayon pong Abril yan, sisikapin po nila maging yung pong sa mga munisipyo. Hindi naman karamihan nyo sa mga munisipyo, pero ginagawa na po ng paraan. Ma'am Salvacion Bacalso Garibay, nabati na naman daw ang Salis Karinderya. Oo, nakakarami na kayo ha, ni isang gayat ng adobo, Vilma. Wala kaming natitikman, Ma'am Sally. Ha? At kay Telly Relly de Guzman. Oo. At sa mga kabatch niya raw noong 1978-79. Ano ba talaga? 78 o 79? Kita-kits daw kayo bukas sa inyong alumni. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat. Yan. Mula kay Ma'am Salvacion Bacalso Garibay. Sa inyong parang tumutunog-tunog na yon kanina pa. May feedback ng pumapasok. Kay Shing Alcantara Mactan Aguilar, good morning daw. Shout out po sa dalawang anak ko na si Vince at Japet at sa asawa niya na si Ray Aguilar. Yan sa Mauringen. Kaway-kaway din daw pala sa mga magulang niya na sila Nanay Belen, Tatay Mondo Mactan, watching and listening from Manalo Extension. Yan sa Bangkaw-Bangkaw na ba yan o Milagrosa? Okay, good morning sa inyo dyan ha. At si Gina Crisostomo, Ma'am Gina, good morning. Buti pa kayo may second batch. Kami wala pa talaga kahit isa. Rachel Tandag Batol, morning po. Happy birthday daw si Tay Rudy Batul ngayong araw na ito. Naway maging masaya sa araw na ito. Yun.
Good morning and happy birthday ulit. Si Cap Banji Carbonel Aquino. Good morning. Bumagsak na ang presyo. Bumagsak yung signage. Ma'am Cap Banji, good morning. Salamat. Di po kayo nakakalimot ng DYSP Super Radio. Kay Corazon Fulgencio Gimayin. Nakikinig din daw sila sa radyo. Araw-araw from Barangay Salvacion, Puerto Princesa. Malakas pa rin ba tayo sa radyo? Ma'am Cora, habang nagpapawid daw sila. Magkano na ang pawid ngayon? Magkano na yung isang tali ng pawid ngayon? Kay Denton Palawan Van Transport, good morning daw. Binabati niya sa office Den Tour Guide Travel and Tour Services at sa ano ito? 8A's 8S Yours Restaurant po sa San Jose. Mga staff sina Clarice Buyag, China Disamparado, Leia Jonah, Gina Ardent Korea, Rien, okay? Opo, malakas po dito sa bukid. Uy, salamat. Malakas pa yung radyo ni Ma'am Corazon Fulgencio Gimayen. Thank you Ma'am Corazon. Alas 8:29 ng umaga mga kapuso. Yung mga nandyan din sa Juan Ascenso, Masway, at yung mga sakay ng San Isidro Bus, Cherry Bus, Roro Bus, TSNF First Palawan Taxi, P2 Thai Taxi, NG Taxi, at mga multi-cab drivers and tricycle drivers. Magandang umaga. Welcome po sa programang Saksi. Yung ating mga overweight na mga PNP personnel nandyan ngayon sa bahagi ng sports complex. Nagpo-polystenics sila. Oo. Polystenics ang tawag. Oo. Yung may mga heavy duty na mga katawan tulad ko. Kung ako'y nagpulis, malamang doon ako tumatakbo-takbo ako doon ngayon. Oo. Nagja-jumping jack, nagpo-push up, nagsi-sit up para lumiit ang baywang at lumiit ang tiyan. Oo. Ayan, no? May polystenics para sa mga kapulisan ngayon ng PPCPO. Mga kapuso, at isa ito sa mga priority ni City Director Police Colonel Dennis De Leon, mga kapuso. 8:30 na. Ay, nakahabol si Ma'am Eve Alabado Piñaplor. Good morning daw, lalo na sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Salamat At sa Denton Palawan Van Transport, salamat sa pagbasa ng aking pagbati. Okay? Pasyal po kayo sa 8S Yours Grill and Restaurant. May pre-halo-halo po kayo. Salamat po. Wow! Saan ba yan? Saan yan? Sa San Jose. Tara na! Tara na, Lialin! Tara na, punta na tayo doon. May pre-halo. Doon lang kami sa pre-halo-halo kasi wala po talaga kaming budget. 8S Yours Grill and Restaurant. Good morning sa inyo. Dumarami ang ating mga suki, mga karinderya, mga restaurant. No? Ganyan talaga. Sige pa, yung may mga establishmento dyan, itutok nyo lang sa Super Radio yung inyong mga radyo. Kahit araw-araw, babatiin namin kayo oras-oras. Alas 8:37 ng umaga, di bale, sige po, papasyal kami dyan one of these days. Para sa free halo-halo.
Denton, Palawan Van Transport. Diyan daw sila sa may Atis Road, San Jose, PPC. O yan ha. Lapit lang sa mga taga San Jose na naiinitan. O diyan na kayo magtambay sa 8S Yours Grill. Diba? Ni Denton, Palawan Van Transport. Okay? Pangalan pa lang sigurado may mga van ito. Kung may mga travel kayo, yan na. Saan pa kayo? Tristan Wyatt Gulay, good morning din po sa inyo. Salamat ng marami. Okay. Kausap natin off the air si Sir Eric Aburot, yung ating SWAT team leader dito sa lalawigan ng Palawan, DSWD. Sila ngayon ay nasa mga munisipyo. Opo, no? Para doon sa release ng mga ayuda, cash relief assistance na tinatawag, yung 5,000 pesos para sa mga tricycle drivers, no? At busy lang si Sir Eric at medyo malayo na yung kanilang lokasyon at napuputol yung signal, mga kapuso. At pagkatapos po ng release sa mga munisipyo, susunod na yung mga jeep, multicab, no? At yung mga motorcycle taxi. Tapos, ang sabi, yun na, kasunod na. Pagkatapos na nun, kasunod na yung mga hindi nakatanggap, yung para dun sa second batch ng mga tricycle drivers natin dito sa Puerto Princesa. So, may confirmation, may inaantay po kayo doon sa mga hindi nakatanggap. Doon sa mga operators, huwag nyo namang kunin yung para doon sa inyong mga drivers. No? Kung walang dokumento yung inyong driver, for example, kasi dapat may professional driver's license o anuman lang, non-proof yung driver. Kung wala talaga, pero bawal yun na pagmanihohin ninyo ng inyong tricycle, yung wala pong lisensyang hangwak. Usap na lang kayo. Okay? Kung po pwedeng kayo ang kumuha, tapos ibigay ninyo sa kanya, or hati kayo, or 70-30, pwede naman yun, no? Wag lang susuluhin noong mga operators. Yun kasi yung naging issue nung nakaraan itong ayuda na ito ay para doon sa mga driver. No? Kasi sila yung namamasada, sila yung gumagastos ng kanilang panggasolina, hindi naman yung operator. So dapat yan ay mapunta sa mga tricycle driver. May mga kumuha na operator, hindi binigyan yung kanilang driver. Diba? So, yung para kay Juan. Yung kay Pedro, wag mo nang kunin Juan, yung kay Pedro, ha? Oo. Kasi lahat naman tayo apektado ngayon. Kami nga diba? Kami nga mga ordinaryong mga people. Kailan kaya yung ayuda para sa general people? Hindi lang yun sa mga transport group, mga nasa agrikultura at fisheries. Sisimula na rin po ang pamamahagi ng ayuda para po sa inyo. Pero dapat kayo po ay nakarehistro sa RBMS, sa registry system. Nakitawagan nga si Sir Abrera. Si Director Bert. Yun yung problema Kaya gusto natin ito ulit-ulitin, no? Yung panawagan nila na magrehistro po kayo. Oo, yung mababa kasi yung
bilang lang ng mga mangingisda, magsasaka na nakarehistro sa registry system. So gusto natin talagang ulit-ulitin ito nang sa ganon, kapag dumating yung mga ganitong panahon na taghirap, no, nung COVID, ito naman, nasa krisis tayo, no? Ang pagbabasihan ng pagbibigay ng ayuda, yung mga nakarehistro, di ba? Oh. Paulit-ulit na itong binabanggit ni Director Abrera sa mga interviews natin. Magparehistro kayo. Yung mga bangka ninyo, iparehistro ninyo, no? Sa registry system. Kasi ito yung magiging basihan kapag may mga ayuda na manggagaling sa ating pong pamahalaan. Ang dinig ko ngayon nasa 2,000 pa lang daw yung pong nakapagparehistro at mabibigyan ng ayuda, mga kapuso. Hindi ko alam kung pinagsama na ito yung sa fisheries at yung sa agriculture. Si Director Bert Abrera, balahin natin ng saglit lang, mabilisan lang, at yung panawagan na rin, encourage natin yung ating mga kababayan na magparehistro, mabilis lang naman ito. No, hindi kayo gagastos po dito ng malaking oras at wala rin kayong gagastusin na malaking halaga. Siguro xerox lang ng form o baka nga pwede ninyong hiritin sa barangay na ito or Municipal Agriculture Office sa mga bee farms ninyo. Director Bert Abrera, sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Sir John Fred, kasama ang John Fred. Yes, sir. Sa ating mga tagapakinig sa lungsod at sa lalawigan. Opo. Palawan. Sir, natawagan ko kayo kasi ako'y nalulungkot lang at sa kabila ng ating paulit-ulit na mga paalala, pabatid na yung ating mga mangingisda, mga magsasaka, mga farmers, magrehistro doon sa RVMS na tinatawag, registry system ng ating pong pamahalaan. Para na sa ganon, kung may mga biyaya, may mga tulong tulad nito, may kalamidad tayo o krisis, sila po yung talagang natututukan, mabigyan ng kaukulang tulong. Dito po pala sa Palawan, mababa yung turnout, mababa po yung bilang pa ng mga nakapagparehistro sa system na ito, Director Abrera, sir? Ay, kasamang John Fred, ganito po yun. Sinasabi ko nga, sa database natin, mayroon na rin tayong mga 230,000. Opo. Fisherfolk sa buong Mimaropa, din yung sa Palawan natin ay pumapalo na ngayon sa mga 100,000. So, Okay. nakapasok na yun sa ating database. Tama ka doon sa registry system for basic sectors in Opo. agriculture. Oo. Tama. So, yun ay sa fisheries pa lang, Director, or kasama na yung mga farmers natin na magsasaka, Director, sir? Ang binabanggit ko po ay sa fisheries. Siyempre, tayo po yung under po sa agency natin. Na tayo naman under sa DEB sa DA, pero nakukuha niyan nakaka-call out na si segregate. Opo. So ang farmers kasi mayroon pa rin yung nasi-segregate pa rin doon sa ating template or form na pinipil-upan ng ating mga agricultural workers. Mayroon pa doong iba mayroon pa ngayon sa mga coconut farmers, mayroong Opo. rice farmer, may Opo. corn farmer, saka yung mga sa livestock. So naatado na rin ngayon na gano'n at gano'n din ngayon sa fisheries. Siyempre Okay. nakahiwalay din 'yon. Oho. Yung Pero, John Fred, sa fisheries, Director, tuloy-tuloy yung pamamahagi po ninyo ng fuel subsidy na ito, bagamat kahit na wala pa itong krisis sa langis sa ating pong bansa at ngayon ay nakukuan lang, naha-highlight lang dahil nga kailangan. Director, sir. Tama po yun. Kinaklaro natin yung ating fuel subsidy assistance ay tuloy-tuloy po yun sa ating mga municipal fishing bangka owners. Nasasabi ko nga na basta nakarehistro si mangingisda, nakarehistro ang kanyang pamalakaya, Oho. at ang kanyang bangka, naka-updated din ang mayor's permit, yun po ay nakakatanggap ng fuel subsidy.
Kasamaan John Fred. Tama. Yun, oo. At kasi may balita na bukod ba doon sa regular na binibigay po ninyo, kasama pa rin sila sa mabibigyan ng ito kasi patungo na sa mga probinsya yung pagbibigay ng ayuda hindi lang sa mga tricycle drivers kundi yung mga farmers and fisher folks natin, Director, sir. Tama yun, kasaman John Fred, ang tinutukoy mo siguro ay itong sa PEFF, yung Presidential Assistance. Yes, sir. So, Farmers and Fisher Folk. Oho. Ito po ay sagot doon talaga sa ating energy crisis at ito ang pondo po dito ay galing talaga sa Malacanang kay Presidente dahil nga Presidential Assistance. Oho. So, ito po ay may kabuuang halaga na 10 bilyon. Okay. 10 bilyong piso sa agricultural sector. Ang mapupunta dito sa mga fisher folk natin ay halos 1 bilyon. Halos 10% lang. Okay? So 10 billion sa buong Pilipinas sa mga mangingisda. Kasamang John Fred, ito ay hindi pa rin sapat. Alam nyo, ang rehistrado nating mangingisda sa buong Pilipinas ay halos 2.7 million. Ba? 2.7 million. Dami, ganun karami. Opo. So, ganito po yun. Pwedeng maitanong nyo, ilan ba yung mapupunta sa Mimaropa? Ilan ba sa Yes, sir. Palawan? Yes, sa sir. mga mangingisda? Yes, sir. Okay, ganito po yun. Sa halos 1 bilyon, ang mapupunta sa atin sa Mimaropa ay halos mga 90 million pesos na ayuda sa ating mga mangingisda. Mga Okay. 92 million. Okay. So, magkano po yung kanilang matatanggap out of that amount na mapupunta sa Mimaropa, Director? Kung na himay-himay na po, sir. Hinihimay-himay natin. Yun nga, yung kwan ko doon, halos mga 10% nitong 1 billion ay sa atin or mga 90 to 92 million. Okay. At ang mabibigyan, ang bawat mangingisda dito magsasaka parehas po ang amount. Kung hindi ako nagkakamali ay 2,325. Nakalagay naman dyan sa mga May press butal pa. release ng natin. Mga 2,000 plus. 2,000 plus, opo. Hindi pa kanina doon nakasama sa balita yung Mimaropa Director, kung kailan. Pero yung ilang region, Region 1, Region 2, Region 3, and other regions ay mukhang sinisimula na po Tayo po sa Mimaropa, Director, kailan po, sir? Opo, tama po yun. Ngayon kasalukuyan doong nag-uusap yung mga sa Kalapan, yung mga staff ko sa Kapi Red Banyas. Kasi po ang mangyayari nito, kasamang John Fred, sabay po. Sabay ang kami, yung sa Farmers and Fisher Folk. Alimbawa sa isang munisipyo, isang venue na lang or magkukuhan tayo ng clustering. Pero we will be getting there. Yung manner of kuhan natin ay sama na po ang Farmers and Fisher Folk. Okay. Madalian po ito. Tama po yon, sa ibang region nagsisimula na. So para tipid din po, sir, isang venue na lang, magka-clustering tayo, papatawag na lang natin at sa isang lokasyon na lang yung pagbibigay sa sama-sama yung mga munisipyo. At siguro hiwalay din dito sa Puerto Princesa. Ano po, Director, sir? Tama po yon. At kasamang John Fred, na I can follow yung sinasabi mo. Sa sinasabi ko nga, itong 230,000 na mayroon tayong rehistrado dito sa buong Mimaropa, Opo. mga 100,000 dito sa Palawan, hindi pa rin talaga sasapat yung amount na ito. Kaya ang ibababa natin na mga na magiging mga beneficiary ay talagang validated or talagang na-sanitize na data. Okay. Galing doon sa kwan natin, sa Office of the Secretary, yung doon sa ating RSBSA sa Manila. So ang punto doon, kung talagang hindi nakalagay ang pangalan mo doon sa listahan, para bang Comelec, Opo. yung registered voter. So talagang hindi natin pwedeng marilisan. Okay. Kaya sinasabi ko nga na kung halimbawa nagrehistro ka na lang kahapon na lang, ay posibleng hindi na makapasok Hindi na yan. makahabol. Pero sinasabi natin
tuloy-tuloy ang registration kasi marami pang mga incentive or mga subsidy ang pamahalaan natin Okay. na para sa mga mangingisda magsasaka. Tama ka, kasamang John Fred, ito talaga yung paulit-ulit kong sinasabi na magparehistro palagi. Yun, oo. Aba. So, linawin natin, Director, kasi ito, ayuda na naman. Maraming sumasakit yung ulo at mga tiyan pag hindi nabibigyan at sinasabing wala sa listahan. So, hindi galing kay Kapitan, hindi galing sa coordinator ng BFARMC, hindi galing sa inyo dyan sa BFAR yung listahan, kundi galing talaga ito ng national na na-validate, nagparehistro sa RBSA natin nung mga nakaraan pa, yung mga humabol, siguro kung may next batch, second batch, doon na sila papasok. Director, sir. Tama po yun, maliwanag po yun. Wala po dito, in short, wala ditong palakasan. Yun. So, ito po ay, so ganito pa rin, kasaman John Fred, ang sinasabi ko nga, itong fuel subsidy or itong presidential assistance natin ay isa lang sa mga suporta ng pamahalaan ng BIPAR. Actually, tuloy-tuloy pa rin ang kagaya sa mga seaweed farmers. Maliban yung sa pinadala ko dito mga a month ago na 15 million worth na mga farm implements. Ngayon may parating na naman tayo. Kaya actually, sabi ko nga kay PF Omar Bataya, dito pinapag-usapan namin na kung hindi man nakasali doon sa fuel sa assistance, wag malungkot. May iba pang mga kuha ng BIPAR, may mga ibang mga serbisyo. Namimigay pa rin kami ng pante, yung panghuli ng isda. So, kasi tinuturing natin ang ating mga mangingisda. Kami sa BIPAR, parang mga anak na natin yan, kasama John Fred. Opo. Na huwag magtampo, kukuha na natin as much as possible. Gagawa natin ng paraan na kung paano yung kung hindi ba naka-avail dito sa isang serbisyo ng BIPAR, dito sa isa. So, ganun lang. Basta ang importante, lahat nito kahit na bigyan ko ng lambat na pante, kailangan din rehistrado ka rin Yun, tama. Bigyan mo ng seaweed farm implement, kailangan rehistrado ka rin kasi nasisita na rin kami ng COA, ng Commission on Audit, kung bigyan mo hindi rehistrado, nakukuhan kami, naku-question. Kaya, yun, kasaman yun. Ang bottom line, magparehistro sila sa RBSA, ano po, Director? Tama po yun. At actually, nandito ako ngayon din sa Palawan, kararating ko lang po, kasama ko si PF Omar Basaya. Ito, tuloy-tuloy na tayo ngayon sa mga natin, yung mga programa ng BIPAR. Kinukuha natin po, arangkada na ngayon yung iba-iba nating mga proyekto, mga suporta sa ating mga kababayang mangingisda dito sa Palawan. Oh, yan, ha? Narinig ninyo, ha? Kahit pante, bibigyan kayo ni Director Abrera. Basta kayo ay nakarehistro. Hindi pante, ha? Lambat yun. Lambat, panghuli ng isda. Oo, kasi sanay kami sa tawag pante. Pero lambat po yun, panghuli ng isda, hindi yung pante na sinusuot, ha? Director Bert, salamat ng marami sa mga impormasyon na yan, ha? Diyan sa BIFAR. Good morning po. Maraming salamat, GMA Palawan. Maraming po salamat. Ang ating pong kababayan direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. Basta magparehistro lang kayo sa RBSA, mga kapuso. Tiyak yung inyong mga ayuda na makukuha mula po sa ating pamalaang nasyonal. Okay? Tulad nito, ako ay rehistrado sa sistema ni Mr. Bembe Bendanillo. Ito, pakita mo. Iyan. Ang ayudang pandesal araw-araw, tuloy-tuloy po yan sa inyo pong lingkod. May allocation ako dyan, 2-3 pandesal araw-araw, lialin, di ba? Naka-register tayo sa system ni Bembe Bendanillo. online. May subsidy tayo. Araw-araw 3.
3 pandesal kay Bembe, 2 pandesal kay Lea Lynn. Oh, di ba? Oh. Mga kapuso, alas 8:58, 2 minuto bago sumapit ang ikasyam ng umaga. Ay, good morning muna sa mga ano man tawag, mga community ng ating church ng Gospel Hour ni na Pastor Dario Vilbes. Nakakalat yan sa buong lalawigan ng Palawan. Good morning po sa inyo, mga kapuso. At DYSP Super Radio na yung kanilang programa tuwing Sabado, 6:15 to 7:15 ng hapon. Dito po yan sa DYSP Super Radio. Morning at salamat kina Pastor Dario Vilbes. Mga kapuso, magbabalik po tayo sa programang Saksi. Ito po ang GMA DYSP Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. Saksi sa DYSP. Balik po tayo mga kapuso, meron ng 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kay Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning din. At Ma'am Lelebet Roca Abrea, magandang umaga. Salamat po sa ating mga kapusong ito. Narito muna ang ating mga headlines. Super Radio, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Purchasing power ng piso sa Palawan at Puerto Princesa bumaba na po sa 75 sentimo ngayon pong buwan ng Marso. Headlines. Calisthenics para sa mga kapulisan ng PPCPO tututukan daw ni City PNP Director Police Colonel Dennis De Leon. Headlines. Headline inflation sa Puerto Princesa at Palawan bumaba nitong nakalipas na buwan ng Marso 2026. Headlines. At wanted person sa kasong anti-carnapping o paglabag sa anti-carnapping law, arestado sa bayan ng Sopronio, Española, Palawan. Headlines. Ilan lamang yan sa mga balitang sa inyo, mga kapuso, sa kabuuan ng ating palatuntunang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Balik tayo. Mga kapuso, ang hirap mag-alaga ng hayop dyan ngayon sa bayan ng El Nido. Mahirap na, baka mabengbang yung inyong mga alagang hayop. Diba? Yung kalabaw na bengbang. Yung kambing na bengbang. Yung pinakahuli, baboy naman. Baboy na nga, binaboy pa. Mga kapuso. Ano naman nangyayari dyan sa bayan ng El Nido? Nahuli na kaya ni Hepe Starsky Timbangkaya yung bumembang ng baboy sa baboy? Mga kapuso, makibalita nga tayo ng weekend ito eh. Nung weekend ito, nagulantang din ako nung mabasa ko at makita ko yung post ni Police Major Starsky Timbangkaya eh. Nahuli na kaya nila yung bumembang sa baboy? Ito rin kaya yung bumembang sa kambing at sa kalabaw nung nakaraan? May... Pero sumagot siya? Oo.
sige, may Zoom meeting si Major Timbangkaya, mga kapuso, no? Amo, sir, baka pwede kahit 5 minutes, no? Alaman natin yung update dito. Ano naman kaya ang susunod? Nagsimula sa Kambing, napunta sa Kalabaw, ngayon baboy naman. Wala naman sigurong elepante dyan sa El Nido, ano? Ha? Matindi, ano? Pero yung mga gumagawa nito, hindi natin maintindihan kung pleasure or dapat ito matutukan, no? May psychological problem ba? Pag ganito, mga kapuso, no? Noong karaan, yung sa Kambing at sa Kalabaw, iisa lang yon. Iisang tao lang ang may gawa, no? Ito na naman nga, no? Mga kapuso, diyan lang din sa El Nido. Sa area of jurisdiction ni Police Major Starsky Timbangkaya. Wala naman kaya susunod. Sana wala na. Ha? Baboy na nga, binaboy pa. Good morning sa ating mga kapulisan ng PPCPO na ngayon po ay nagpupulisthenics diyan po sa ating Ramon B. Mitra Sports Complex. Opo. Para ito doon sa kanilang internal cleansing pa rin na tinatawag. At maiwasan yung pong mga masyadong mabibigat na mga less po natin. At hindi aalog-alog yung tiyan katulad ko pag tumakbo. No? Kasi ang pangit tingnan, di ba? Ang pangit tingnan sa ating mga otoridad na pag nasa responde, aalog-alog yung mabilog na tiyan, mga kapuso. So yun. Ayan, no? Nakatala yung Coron, Palawan at Puerto Princesa, Palawan sa may matataas na heat index ngayon pong April 16. Kasi po sa forecast ng Pag-asa, nasa 40 degrees Celsius ang Coron, Palawan at Puerto Princesa, mga kapuso. Pinakamataas yung Dagupan at yung Cotabato na 41. Tapos sumunod na ay yung 40 o may 37 pa nga. O yung 37 na Cuyo, Aborlan 38 dito sa atin. Okay? Kaya ingat po tayo sa matinding init ng araw ngayon. Ngayon pong araw ng Huwebes. Stay hydrated, mga kapuso. Ayan, good morning doon sa mga community ng Church of Christ ni Pastor Dario Vilbes sa buong lalawigan ng Palawan. Good morning po sa inyo mga ma'am and sir. At yung programa ng Church of Christ na Gospel Hour ay inyo pong mapapakinggan tuwing Sabado 6:15 to 7:15 ng gabi dito po sa DYSP Super Radio.
Ma'am Helen San Agustin, good morning. Nelly Abrina Bentuco, good morning. At Randy Santisas, listening din po sa mga oras na ito. Salamat. Punta muna natin ang ating pong mga kasama para sa ating saksi balita ngayon pong araw ng Huwebes. Superadio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Unahin natin ang balita mula kay Super Wilma Rabrea. Purchasing power ng piso sa Palawan at Puerto Princesa nung nakaraan 76 centavos pa ito. Ngayon po, ngayong Marso 2026 lumagapak sa 75 centavos na lang. Super Radio Local News. Sa detalye ng balita, Super Wilmar. Super Junfred, 76 and 77. 76 ang Puerto Princesa, 77 ang 77 ang Puerto Princesa, 76 ang Palawan. Pero ngayon, bumaba nga sa 75 centavos ang purchasing power ng piso sa lalawigan ng Palawan at parehas na rin niya sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong buwan ng Marso. Bumaba ng 1 sentimo ang purchasing power ng piso sa lalawigan ng Palawan, habang 2 sentimo naman sa lungsod ng Puerto Princesa mula Pebrero hanggang Marso 2026. Ayon sa PSA Palawan, kung bibili sa Palawan at sa Puerto Princesa na halagang 100 noong 2018, kailangan na ngayon ng 133.3 pesos upang mabili ang kaparehong produkto. Ako, si Wilmar Abrera, Jimmy DYSP Super Radio Palawan, dapat totoo. Pababa na yung pong purchasing power, yung halaga ng piso, mga kapuso. Samantala, itong Polistenics na tinatawag para sa mga kapulisan ng PPCPO, tututukan daw ng ating pong bagong City PNP Director, Police Colonel Dennis De Leon. Super Radio Local News. Marami na ba ang mga bundat dyan sa PPCPO? Super Kenneth Calumre sa detalye. Super Kenneth. Tokadi Police Colonel Dennis De Leon, ang bagong City PNP Director ng lungsod ng Puerto Princesa, ang police tenet activities ng PNP bilang bahagi ng internal cleansing at pagpapanatili ng kalusugan ng mga kapulisan sa lungsod. Ayon kay City Director Dennis De Leon, layunin naman itong matulungan ng mga overweight na pulis at mabawasan ang kanilang mga timbang o yung mga hindi pasok sa kanilang body mass index na isa sa pinaka-importanting requirements para sa mga promotion. Saan kayo ng umaga ay nasa 39 na personnel mula sa Police Station 1, Police Station 2, Headquarters, MPU, TEU at Tourist Police Unit ang lumahok sa programa na ginanap sa Ramon V. Mitra Sports Complex. Kasabay din itong ginawa sa iba pang mga impila ng pulisya sa lungsod. Regular na muna ito lang paggagawin 2 beses sa isang linggo na malaking tulong hindi lang po sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin, kundi para na rin naman sa kanilang sariling kalusugan at para na rin sa kanilang pamilya. Ako, si Kenneth Calumris ng GMA DYSP Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala, headline inflation sa Puerto Princesa at Palawan bumaba nito nakalipas na buwan ng Marso. Super Radio Local News. Sa detalye, Super Wilmar. Bumagal nga na itala ang overall inflation ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan nitong buwan ng Marso 2026. Sa datos na inilabas ng PSA Palawan na itala ang inflation sa Puerto Princesa sa 1.4% mas mababa yan kumpara sa 1.9% noong February 2026. Habang sa Palawan ang inflation ay naitala nitong Marso sa 0.5%, mas mabagal sa 1.5% noong Pebrero. Ako na inagambag sa deceleration ng inflation sa Puerto Princesa ang information and communication, food and non-alcoholic beverages at restaurant, cafe and the like. Habang sa Palawan, nagbunsod sa deceleration ng inflation sa probinsya ang food and non-alcoholic beverages, information and communication at restaurant and accommodation services. Samantala, paliwanag ng PSA Palawan, bumaba ang overall inflation sa Palawan at Puerto Princesa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa pagbaba ng inflation sa food and non-alcoholic beverages.
beverages na siyang may pinakamalaki at nasa 50% ng kabuuang market basket kaya nahilap pababa ang inflation. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA DYSP Super Radio Palawan, dapat totoo. Wanted person sa kasong paglabag sa anti-carnapping law, arestado sa bayan ng Sopronio Española, Palawan. Super Radio Police Report. Sa detalye ng balitang yan, Super Kenneth Calumres, pasok! Kalaboso ng mga otoridad sa bayan ng Sopronio Española ang isang pinaghahanap ng batas dahil sa kinakaharap nitong kasong anti-carnapping law. Kinilala ito sa Lias na June, 35 anyos, sa residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng Sopronio Española Municipal Police Station sa bisa ng Waras Tavares na inilabas noong October 20, taong 2025 ng Honorable Ramon Chito R. Mendoza ng RTC Branch 165 4th Judicial Region sa Brooks Point, Palawan para sa kanyang kinakaharap na kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Law 2016 kung saan may inilang piyansa nagkakalaga ng aabot sa 300,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dinala naman ang nasabing na aresto sa impinan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Carlos Caromris ng GMA DYSP Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, sumayin nyo ang mga tampok na balita sa oras na ito alas 9:23 ng umaga. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Tuloy-tuloy tayo mga kapuso. 9:23 ng umaga. Saksi sa DYSP. Sa ngayon ay nasa... Saan sabi ni Sir Eric sila papunta? Rizal, ano? O itong Batarasa ay nakatanggap na rin ng cash relief assistance na 5,000 pesos mula po sa Department of Social Welfare and Development, Mimaropa, mga kapuso. At bahagi pa rin daw ng AX or Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD Mimaropa. No? Mga kapuso. Sa mga munisipyo, medyo konti lang eh. No? Yung mga rehistradong mga tricycle drivers natin dito ay nasa 4,000 mahigit dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kapuso. So, hindi pa lahat yun nabigyan, ano? Kasi yung iba hindi nakatanggap dahil wala pong naisumiting mga dokumento. Hindi na ihanda yung mga dokumento. So, yun po yung bibigyan sunod na batch. Kung kailan ang petsa, yun po yung antabayanan ninyo, ha? Alamin po natin kina Sir Eric dahil tatapusin lang itong sa mga munisipyo. Then kasunod na po yung pong mga jeep, multicab, yung mga TNVS na yan, no? Ay susunod na yung mga second batch na hindi po nakatanggap noong April 8, mga kapuso. Alas 9:26 ng umaga, mga kapuso. Mamaya hingin natin ng
update, yung sangguniang panlalawigan, mukhang nais na rin bawiin yung pong endorsement dito po sa Calmea Nickel Incorporated, mga kapuso. Mamaya si board member, kasi kahapon ay naubusan tayo ng oras kay board member Ryan Mamita. Mamaya siguro sa pagbabalik natin, mga kapuso, at no, alamin na rin